Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang ikawalong bahagi. Hindi niya alam kung paano niya nagawa maglinis ng sarili sa loob ng banyo, kung paano niya nagawa magbihis ng pantulog, ni hindi niya alam kung paano niya nagawang makalabas ng restroom at makabalik sa silid niya. Pero nang magtaas siya ng tingin at nakita si Rafi na nakaupo sa kama at naghihintay sa kanya, bumalik ang lahat ng kanyang wisyo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pag-init ng mga mata. Nakita iyon ng binata at nakita niyang bumakas ang sakit sa mukha nito. Cassie, mabilis siyang umiling. Stay there. I can't think properly when you're near. Dapat ay namula siya sa pag-amin, pero ng mga oras na yon, mas mahalaga ang kanyang katinuan kaysa sa dignidad niya. His dark eyes looked up at her in pain. Cass, I like you. He froze, his jaw clenched so hard, she was suddenly afraid he would break them. She blinked hard to stop her tears from falling. Alam niyang magmumukhang kawawa sa harap nito. You don't have to feel bad about it. I know you don't feel the same way. I'm not blind, Rafi. I know it's just lust and I get it. Marahas itong tumawa, tila may libu-libong karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Do you really get it, Cassie? Mariin siyang tumitig sa mga paa niya. Why did he have to be so mean sometimes? You didn't force me. I'm not jailbait. Stop feeling guilty. I know I'm younger than you, but I'm not that young. And you don't have to worry about it. Let's go back to normal and forget it. Nagtiimbagang itong hindi umimik, ay nanghina siya. Marahil ay imposible na sila makapagbalik pa sa dati ngayon. Siguro ay gusto na nitong tapusin ang kasunduan nila ngayon. Hindi niya ito masisisi. Malamang ay naawa lang ito sa kanya kaya hindi nakatanggi sa stupid setup nila. She was really pathetic. Nanginig niyang niyakap ang sarili. Okay, you're right. Let's just forget about it. Makapal at matigas ang tinig nito. She looked up at him, her eyes still stinging with tears. Matigas ang ekspresyon nito at tila napipilitan lang. Pero baliwala na iyon sa kanya. She was just happy that he was not cutting her off. She was being pathetic and desperate, but she did not care. She liked him that much. Okay. Her voice quivered despite her efforts. Nanginginig ang hininga na pinakawala ng binata. Marahan siya nitong hinila sa kama. Wala siyang lakas para magprotesta. Inangat nito ang kumot para makapasok siya sa ilalim niyon. She lay in the bed as he sat beside her. I'll wait till you fall asleep, he murmured. Isang maliit na lampshade na lamang ang natirang nakabukas sa loob ng silid. Tumagilid siya hanggang sa nakaharap na siya rito. She stared at him. Sa kakaunting liwanag, lalong naging prominente ang mga anino at kaguluhan sa mga mata ng binata. The frail light casted haunting shadows across his chiseled features. It accentuated the angles of his face and the strange intensity of his dark eyes. Ipinikit niya ang mga mata at pilit kinalimutan ang emosyong pilit lumuluhunod sa kanya. Tell me about your travels. Usal niya at nais marinig ang tinig nito hanggang pwede pa. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sa tila nahihirapang boses, nagsimula itong magkwento. He told her about his missionary travels to different parts of the Philippines with his mother when he was younger. Then he told her of his missionary travels abroad when he got older. Isang marahang ngiti ang sumilas sa kanyang mga labi habang marahang nagkukwento ang binata. Halos nakikita niya si Rafi sa kanyang isipan. Nakangiti at nasa ilalim ng puno habang tirik na tirik ang araw at kasama ang mga batang kinukwento nito sa lugar na napuntahan na nito. Pero ayaw man niya, naramdaman din niya ang kirot sa dibdib sa mga imaheng kanyang ipininta. Dahil kahit anong pilit niya, hindi niya maisisingit ang sarili sa mundong ikinukwento nito sa kanya. Maaga nagising si Cassie kinabukasan. 3:00 pa lamang gising na siya. Determinado siyang bumawi kina Mama Helen dahil sa nangyari ng nakaraang gabi. Determinado siyang gumawa ng agahan. Gamit ang tablet at broadband wifi stick, nag-google siya ng kung paano magprito ng itlog at hotdog. She watched the videos carefully and repeatedly before doing anything. Ayaw niyang magsaya ng ingredients. Nang sigurado na niyang alam niya na kung paano magprito ng hotdog at mag-sunny side up egg, doon lang siya nagsalang ng kawali at naghanap ng mantika. Na magtagumpay siya sa pagpiprito ay nagsangag naman siya ng kanyang niluluto at naghanap din sa internet.
Kasalukuyan siya naghahanap ng almirez nang bumukas ang pinto ng kusina at napitlag siya sa gulat. "What are you doing?" Rafi's familiar baritone sliced through the silent kitchen. Gulat pa rin at nakahawak sa dibdib. Umikot siya paharap sa binata. Hindi yun nakatulong sa kanyang kawawang puso. Ang mabilis na pagtibok nito dahil sa gulat ay lalo lamang bumilis na makita ang lalaki. Tila kagagaling lang nito sa shower. Medyo basa pa ang buhok nito at kita niyang bagong ahit. Nakasimpleng puting t-shirt lang at maong, pero tingin niya ay pwede na rin itong mag-post sa isang high-end men's magazine. He looked so clean and so fresh and so mouth-watering. Memories of last night flooded her mind and she forced herself to look away from him. Friends, a firm voice reminded her. They decided to be friends and friends don't sexually fantasize about their friends. Cassie, doon siya natauhan. Nag-init ang kanyang mga pisngi at gusto niyang kutusan ang sarili. She was practically drooling over him. "I'm cooking breakfast. What does it look like?" She couldn't help but snap at him but she quickly regretted it. Ngunit ng mga oras na yon ay mas pinili niyang tumalikod mula dito. Mabilis niyang niligid mula ang mga mata sa cupboard para sa almirez. "You don't know how to cook." Malapit na yung boses nito sa kanya at hindi niya maiwasan ang manigas. Tiniim niya ang labi at determinadong hinahanap pa rin ang pandikdik ng bawang. "Tama ka, but lo and behold. Welcome to the wonders of technology. Have you ever heard of Google? Kinakailangan mo pang mag-Google para lang magprito ng itlog at hotdog." Muli siya nagharap dito at matalim itong tinitigan. Nakataas ang sulok ng labi nito at may panunukso sa mga mata nito. Naningkit ang mga mata niya. "Kilala mo ba si Andrea Albert Casigarahi?" Niya, agad nawala ang ngiti nito sa labi. "Who?" Exaggerated siyang napasinghap. "What? You mean kailangan mo pang mag-Google para lang makilala kung sino si Prince Andrea Casigarahi?" "Oh." Sarkastiko nitong tawa. Mayabang siyang umiti saka binalikan ulit ang paghahanap ng almirez. "So, who's Prince Andrea?" Muntik na siyang mapatalo nang marinig ang boses nito, direkta sa likod niya. Hindi niya namalaya na kalapit na pala ito. Doon din lang niya napansin ang init ng katawan nito na tila dumadampi sa kanyang likod. Memories of his solid body pressed against her in the bed flashed in her mind, and it forced her to tightly close her. Pinuwersa niya ang sariling huwag itong harapin. "Apo ni Grace Kelly, second in line in Monaco throne. Why did you specifically use him as an example?" Pinukaw noon ang usok sa kanyang isip. Napakunot noo siya at hindi na napigilan ng lingunin ito. He was scowling at something in her shoulder. "What?" Usisa niya. "Why did you specifically use him as an example?" "Sa dami ng pwede mong gamitin na example just to prove your point, why him?" Siguradong may rason. Hindi niya napigilan ang pag-awang ng labi. Ano raw? Seryoso ba to? Tila napagtanto rin ito ang absurdity ng sinabi niya kaya bahagya itong namula at iniiwas ang tingin sa kanya. "Forget it. Ano bang hinahanap mo?" He looked so cute, blushing and looking away from her. Hinayaan niya ang sariling ngumiti sandali bago ibinalik ang atensyon sa problema. Mumuntong hininga siya. Mukhang kailangan niya talaga ng tulong. Natatagalan na siya sa paghahanap at sa tingin niya ay malapit na magising ang mga tao sa home. "Yung almirez hindi ko makita." "What? Almirez? What's that?" Gulat siyang napalingon ulit dito. "Hindi mo alam ang almirez?" He frowned his dark eyes looking confused. "Should I?" Yung pandikdik ng bawang, hindi niya napigilan ang pagpadyak. "Seriously, man? Hey, don't judge me. Isa pa, tingin ko wala kaming almirez dito." Tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Walang almirez? Bumagsak ang mga balikat niya. Ano namang gagawin niya? What's wrong? Gaano ba ka-importante yon? The panic in Rap's voice only made her groan. "It's very important. Paano ako magdidikdik ng bawang nang walang almirez? Sige nga." Bigla itong tumawa. Sanhi para lalo mag-init ang bunbunan niya. "If you're not going to help me, just get out." "Sorry." Ngisi nito at ayaw man niya. Natagpuan niya naghahabulan muli ang tibok ng kanyang puso. "Pwede kang magdikdik ng bawang nang walang almirez. Kahit kutsilyo lang, pwede na. You can use the flat of the blade." Tumikom siya at buong pagdududa itong tinitigan. His sensual lips were still curled in a smile, his eyes alight with laughter and fun. Naningkit ang mga mata niya rito. "It's true." Ngiti nito. "Here, I'll show you." Hinila siya nito palapit sa mesa at pinaupo siya.
Kumuha ito ng kutsilyo, chopping board at bawang at nag-demonstrate sa kanya kung paano magkuyumos ng bawang ng walang almirez. Tinulungan na rin siya nitong magsangag. Sinabi nito na pareho silang dapat bumawi kay Mama Helen, kaya tama lang daw na tumulong din ito. Hinayaan na lang daw niya ang lalaki. Bandang 5:30 ay gising na ang mga nakatatanda sa home at nagulat ang mga ito na makita sila Raph sa kusina naghahain ng almusal. Both grinned sheepishly and apologized for their behavior the previous night. Tumawa lang si Mama Helen at umupo para kumain. They happily joined them. Bandang 6:00 ay nagising na rin ng mga bata at nag-almusal na rin. Pagkatapos niyan ay naging busy ulit ang mga tao para sa paghanda sa pagdating ni na Jay at Jane. Tumulong na lamang siya sa pag-aasikaso sa mga bata habang abalang iba sa kusina at paglilinis. Bandang 11:00 habang binabasahan niya ng kwento ang mga bata, ay nakarinig sila ng magpagtili sa sala. Nasundan iyon ng masasayang boses at tawanan. Tumayo siya kasama ang mga bata para salubungin din ng mga bisita. Pagdating sa living room, ay nakita niyang masayang niyayakap ni Raph ang isang lalaking matangkad din. Sa tabi nito ay isang magandang babae na may karga-kargang batang babae. Na makita siya ni Mama Helen ay agad siyang tinawag para ipakilala sa mga bagong dating. Jess and Jay were around Raph's age. Nalaman niyang kasabay ang mga itong lumaki ng huli. Sa Davao na nakabase ang mga ito dahil naroon ang trabaho ng mag-asawa. May 3 cute na anak ang mga ito na agad nakipaglaro sa mga bata. Kagaya ng mga residente ng La Soledad, mainit din siyang tinanggap ng mag-asawa. Nang malapit na sila magtanghalian, ay may isa pang bisitang dumating. Annie! Masiglang tumayo si Mama Helen mula sa kinauupuan nito na makita ang babaeng sumilip mula sa main door. The woman broke into a confident smile and walked inside. Ang unang naramdaman niya nang makita ang babae ay paghanga. The woman was everything any female would want to become. Matangkad ito at balingkinita na tila isang modelo. Healthy ang tan na balat nito at makapal at makintab ang maitim na mahabang buhok nito. Napakasimpleng slacks at empire cut blouse lang ito, pero nagsusumigaw ng sopistikasyon ang hanging pumapaligid dito. The woman's face was beautiful in a way that spoke of confidence and intelligence. There was no doubt. This was a woman of 21st century, a woman who always knew and got what she wanted. Nakangiti nitong binati ang mga residente ng La Soledad. Pagkatapos ay nakipagyakapan din kina Jess at Jay bago bumaling ng tingin kay Rafi. What happened next made Cassie's heart throb painfully inside her chest. Nabura ang tawa ni Annie at lumamlam ang mga mata. Sa kamarahang gumapang isang malungkot na ngiti sa maganda nitong mga labi. Lumipad ang tingin niya kay Rafi at nakita niyang sinasalamin ng gwapo nitong mukha ang ekspresyon ng mukha ni Annie. Nanikip ang lalamunan niya na tila ba may bumabarang matigas na bagay roon. Ate Cassie, sama ka sa amin, laro tayo. Bahagya siyang hinila ng isang maliit na kamay sa braso. Masakit ang pagpintig ng puso. Pinilit niya ang sariling iiwas sa tingin sa sarili. At sa 2 taong tila pinagsama ng langit sa pagkakapareho ng katauhan ng mga ito. They were like 2 peas in the same pod, 2 sides of the same coin, 2 pieces of cut from the same cloth. Iyon si Annie at Rafi sa mga mata ni Cassie, habang kumakain ng tanghalian at masaya nagkwekwentuhan ng mga tao sa paligid niya. Hindi niya maiwasang panikipan ng dibdib habang pilit na hindi pinapansin ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Mama Helen, may dala akong vitamins sa mga bata. 1 linggo may libreng bakuna din sa mga hepa sa munisipyo. Andoon ako. Huwag niyong kakalimutan ha. Rinig niyang paalala ni Annie sa ina ng La Soledad. Pediatrician pala ang babae at nagtatrabaho sa Chinese General Hospital. Kinagat niya ang labi at saka pilit isinubo ang pagkain. Kahit ang trabaho ng dalawa ay may pagkakatulad, pareho ang mga ito na nasa medisina. Malamang ay kasama rin ito ni Rafi noon sa missionary travels mula sa abroad. Marahil kahit noong bata pa ay magkasama na sila sa mga charity functions. After all, nangaling din ang babae sa La Soledad. Sa isiping iyon ay lalong nanikip ang kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa mga kubyertos. Kung galing ang babae sa La Soledad, ibig sabihin noon ay galing din ito sa isang mapang-abusong pamilya. Pilit niya sinulyapan ang babae. Masaya itong nakangiti kay Mama Helen. Walang bakas na mapait na nakaraan na makikita sa magandang ngiti ng dalaga. Annie was a survivor, a strong woman who could not let her past tie her down. She was nothing compared to this wonderful woman. Cassie? Tila mahapding likido sa kanyang laman ang nag-aalalang tinig ni Rafi.
Inipon niya ang lakas at tinitigan ito. He was tense. His broad shoulders were stiff and his strong jaw was clenched tightly. He was never a good actor. Kitang-kita niya kung gaano ito kaapektado ng sitwasyon. And it was obvious that the woman sitting some chairs away from them was the reason. These two had something between them. Bulag lang ang hindi makakakita niyon. Pilit siyang umiti. Alam mo ba yung recipe nitong kaldereta? I like it. Sigurado magugustuhan din to ni Mommy. He remained stiff as he answered, I don't. Pero pwede nating hingan kay Mama Helen. Tumango siya at mabilis na tumayo. His eyes widened and his arm shot out to grab her hand. Where are you going? Rafi's voice was strained with panic. Gusto niyang tumawa ng mapait. Siguro'y napakahina ng tingin niya rito, kaya ang bilis nitong mag-alala sa kanya. Masigla siyang umiti. Sa restroom lang. Mabilis niyang hinila ang braso at tumalikod bago pa ito makasagot. Agad siyang naglakad papunta sa banyo. Pagdating doon ay naghilamo siya. Humagilap siya ng tissue paper at pinunas sa mukha. Pinagmasdan niya ang kanyang namumutlang mukha sa salamin. She had always known she was pretty. Big eyes, full pouty lips, straight petite nose. She was classically beautiful. She was not being cocky but she knew she was pretty. But she also knew that the pretty face could only go on so far. Sandali siyang pumikit at huminga ng malalim. She had to stop this pity party. Lumabas siya ng restroom. Saktong pagbukas noon ay bumangga siya sa kung sino. Oh, sorry. Agad siyang hinawakan sa balikat ng babaeng nakapangga niya. Nagtaas siya ng tingin at nakita si Annie. Nag-alala itong nakatitig sa kanya. Sorry, hindi kita napansin. No, mabilis siyang umiling. Ako yung hindi tumitingin. It's okay, it's my fault. I'm sorry. Mainit nang umiti ang babae at tila may tumutubong mga tinik sa kanyang lalamunan. Why did this woman have to be so nice? Cassie, right? She nodded dumbly. Yes, gusto mo bang sumama sa... Cassie? Pareho silang nanigas ni Annie nang marinig ang tinig ni Rafi. Agad nag-angat ng tingin ng babae habang siya ay napatungo. Hindi siya masokista. Ayaw niya maging saksi sa romantic tension ng dalawang to. Rafi, may kung anong sakit sa tinig ng babae. Nang tawagin nito ang binata. Tinatanong ko si Cassie kung gusto niyang sumama sa Wednesday para sa libreng bakuna ng mga bata. She can't. Napakapinal at napakatigas ng sagot ng lalaki na para bang isang krimen ang isama siya ni Annie. She can't go, I'm sorry. Hinawakan siya nito sa braso at iginiya palayo sa babae na para bang takot itong magtagal pa siya sa presensya ni Annie. Wait, maybe we can work out for schedule. No, Annie. Iginiya siya ng binata pabalik sa dining room. Kinagat niya ang nanininig na labi. Ano bang kinakatakot nito? Nasasabihin niya kay Annie na fiancé siya nito? Kaibigan lang ang pakilala sa kanya ng binata sa mga tao rito sa La Soledad. And that was okay with her. After all, 2 weeks lang naman nilang susubukan. The engagement their parents wanted was not valid. Iyon ang kinatatakot nito, na idadaldal niya kay Annie ang tungkol sa kung anumang relasyon nila. Wala naman itong dapat ipag-alala doon. Hinila niya ang braso mula rito. His whole body tense and he looked at her. I'm not hungry anymore. Matutulog muna ako sa kwarto. Agad bumakas ang matinding pag-aalala sa gwapong mukha ng binata. Anong masakit? Do you want me to call doctor? Mabilis siyang umiling. She ignored the guilt that crawled up her chest for making him worry. I'm okay. I just want to rest. Tinalikuran niya ito at malaking hakbang niyang tinungo ang silid na pinagamit sa kanya. Pero narinig niya ang sumunod nitong yabag. Pumikit siya at mariing tiniim ang mga labi. Pagdating niya sa silid ay nakasunod pa rin ito. Binuksan niya ang kwarto at pumasok. Akmang isasara niya ang pinto pero pumasok rin ang binata sa loob. Maingat lang siyang humugot ng hangin at hindi na ito pinansin. Doon niya napansin na tumutunog pala ang kanyang cellphone. Nakapatong iyon sa table sa tabi ng kama. With a sigh, she sat on a chair and picked up her phone. Si Sid yung tumatawag. Kahit malungkot, hinayaan niya ang sariling ngumiti ng kaunti. Sid?